I remember when I was in the province, okay, because in Iloilo City, may mga probinsya din po kami. So, nag-out of town. So, during the time, nasa bakasyon po kami, and I will not forget this, may neighbor kami na yung tatay niya nag-overseas. Okay, his dad is parang chef, nagluluto sa barko. And the dad is looking forward every time, pag bumaba ng barko, looking forward to see his sons. And di ba, pag may mga okasyon, nagbibigay ng regalo, giving gifts. Okay, ito pasalubong para sa iyo, anak. And guess what? One day, he was excited to give this latest model na cellphone sa anak niya. Okay, excited siya, so tinawag niya, the name of his kid was JR. So, JR, I have a surprise for you, and I want to give you this. So, binigyan niya ng latest na model ng cellphone. So, how many of you, pag binigyan ka ng regalo, di ba? Ang ganda, like Father's Day, no? Yung anak mo, bibigyan ka ng regalo. Ang sarap, pakiramdam. And what the son did was, when he got that cellphone, yung latest na model, yung ginawa niya, pagkuha niya, tinapon niya sa harap ng tatay niya. Sabi niya, Dad, okay, Dad, hindi po ako naghahanap ng cellphone. Dad, hindi ako kontento sa cellphone na yan. Kahit brand new pa yan, hindi ko gusto niyan. Ang gusto ko, pera. Kaya hindi siya kontento sa cellphone, gusto niya pera. You know what? Kasi yung anak na yun, drug addict. So yung tatay, absent, tapos binigyan ng cellphone, hindi kontento, gusto niya pera. Guess what? Sa buhay natin, we have things in life that we don't appreciate. Okay? We have things in life, yung kagaya trabaho natin, minsan hindi pa tayo kontento. How many students here? Okay, estudyante, di ba? Kayo ba, bro? Yung may kilala ba kayo, kumukuha ng exam, tapos hindi pa kontento sa isang exam, gusto marami? Okay, di ba? Kuha sa ng exam, teacher, pwede isa pa? Yung mga ganun tipo. Hindi ko kontento, 1 to 100. Gusto ko 1 to 1,000. Yung mga ganun tipong exam. Okay, hindi tayo kontento. What we have today is, di ba, you have clothes. You have the fact that you eat 3 times a day. Dapat masaya ka. Sa atin, hindi. Hindi tayo kontento. Meron tayong breakfast, meron tayong brunch, meron tayong lunch, meron tayong merienda. Di ba? Meron tayo yung early dinner, meron tayong dinner, medyo late dinner, di ba? May midnight snack, tapos ikaw nag-invento ka, okay, basta gusto mo kumain ng kumain, wala tayong contentment. Okay? Now, my question is, how many people out there, okay, na kumakain lang isang beses sa isang araw? Di ba? Na-experience nyo na ba yun, na nagutom ka, tapos kumain ka, tapos isang french fries lang. Tapos isang, grabe. Di ba yung, yung parang nag-buffet ka na sa Sofitel. Yung isang french fries lang ganun. Diba? How many of you, you're looking for a job? Tapos hindi ka kontento sa trabaho mo kasi yung boss mo, yung mukha pa lang, parang ayaw mo. Diba? Parang gusto mo na lang, gusto ko marami kang trabaho. Even sa church. Nagvo-volunteer tayo dito sa church, hindi ka kontento na music team ka lang. Diba? Parang, okay, yeah, I can do anything. Kaya nga, you can do anything. Pagbaba mo, kids church ka. Di ba? After mo magturo, pwede, yung janitor, pwede ako na lang, di ba? Parang gusto mo palitan eh. Tapos ikaw na lang, mag-on, mag-off, lahat gusto mong gawin. Gusto mo palitan yung pastor. May pastor, ako na lang, hindi ako kontento sa preaching mo. May mga ganun, we're not contented. How many of you married here? Okay, married. Konti lang yung may mga asawa dito. Yung iba, di ba, hindi kontento sa isa. No? Hindi kontento sa isa eh. Parang, hindi pwede to. Maghanap pa ako, di ba? We're not contented. Guess what, guys? The fact that you're here, you're blessed. The fact that we're here today, the fact that you eat 3 times a day, you go to school. Okay, nakapag-aral ka, may sweldo ka. Dapat, sabihin mo sarili mo, blessed ka. Dapat makontento tayo. Look at the person next to you. Tingnan mo lang. Yan, mukhang ba kontento yan? Okay, isa pa, pastor. Ito asawa ko, hindi kontento. Okay. Sustento ang gusto niya, hindi kontento. Diba?
So dapat we need to be content. And this is what we gonna look this afternoon. Si Paul. Okay, balikan natin yung binasa nating scripture in verse 10 of Philippians chapter 4. And, just to give you a little background, si Paul, partner siya ng church in Philippi. And I believe the church in Philippi was generous. Okay, nagbibigay sa church, nagbibigay sa mga partners. May mga group of partners si Paul. And close si Paul sa church ng Philippi. Nagsusulat siya ng newsletter. Ito nangyayari sa ministry ko. So ito yung sinasabi ni Paul. Pero nagsabi siya, nag-address siya sa church in Philippi. Sabi niya, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Sinasabi niya, thank you. Thank you sa partnership. Thank you sa support na binibigay niyo. I know you are a generous church. Okay yung church nyo. Parang Victory Green Hills. Generous. Diba? Tingnan yung katabi nyo. Yan, generous yan. Okay, diba? Yung iba, generous ba ako? Generous yan. Okay, and then he said, indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. Bakit nasabi ni Paul to? Okay, may sinasabi si Paul Is generous kayo. Thank you sa generosity nyo. Pero, bakit hindi nakikita? Now, binawi niya in verse 11. Okay, parang kumambyo siya. Sabi niya, I am not saying this because I am in need. Okay? Di ba may mga iba nagpaparinig? Ay, alam mo, hindi pa ako nakakain. Di ba may mga ganon? Tapos may kasama ka, di ba? Uy, siguro masarap sa Gloria Maris. Yeah, yung mga ganon tipo. Pero si Paul, hindi diretsahan siya. Sabi niya, I am not saying this because I am in need. And then sabi niya, for I have learned to be what? To be content, whatever the circumstances. Now my question is, naging kontento ka na ba sa bagay-bagay? And going back to my story, a while ago, yung neighbor namin, hindi na kontento. Hindi siya na kontento yung sa cellphone. Gusto niya pera. And Paul was trying to say, I have learned to be content whatever the circumstances here. Dapat as Christians, matuto tayo dito. Why? Because given na, blessed ka na Blessed ka na. We are blessed because we have a Father who supplies all the needs that we have. And to continue, said in verse 12, okay, the Bible says, okay, in verse 12, now, I know what it is to be in need. Ito yung sabi ni Paul. Sabi niya na-experience ko na to. How many of you na-experience nyo na? Yung nagkulang ka. Diba ako, naalala ko ng mga way back pa before, yung baon ko before, 20 pesos a day. So kapanahunan ko yon. Okay? Pero during that time, parang dinidivide mo na lang. Di ba? 20 pesos. Sabi niya, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. Now, how many of you here na-experience nyo na rin? You have plenty. Yung gusto mo mang-bless, di ba? Si kuya lang sabing ganun. Okay, dapat tayo, di ba, na-experience nyo na maging abundant, maging plenty. Di ba? Nagbe-bless tayo. Now, ito sabi niya, I have learned the secret of being content in any and every situation. And while I was studying this, ito yung nag-caught ng attention ko. Sabi ko, if I were there kay Paul, tatanungin ko si Paul, Paul, ano yung secret mo na yun? Now, how many of you here would agree with me that Filipinos love secret? Di ba? May secret ako. Ano yung secret mo? Secret. Kaya nga secret Sabi mo, learn the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. And guess what? This afternoon, di-discover natin yun kung ano yung secret na yun. Ready na ba tayo dyan? Yung secret na, kasi mahilig tayo sa secret, di ba? Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo, tanungin mo, alam mo na ba yung latest? Okay. Sagutin mo siya, sabi mo, secret. Okay, number 1. Ito yung secret na sinasabi ni Paul, i-reveal natin to a content and a blessed life. Because I believe blessed naman tayo lahat Number 1 is this, it's found in Philippians chapter 4, verse 13. Sabi ni Paul dito, I can do everything through Him who gives me strength. Ito yung unang sekreto, knowing, okay, that God is our strength.
As simple as that. Yung context nito na sinabi ni Paul is as simple as this. Dapat makontento ka. Kasi si Lord na yung strength mo. How many of you here, dumaan ka na sa Bagyo? Sa Bagyo? Yung binagyo na yung buhay mo. Sorry. Okay, dumaan ka na sa Bagyo. Parang, okay, binagyo ka na. Diba? Kami, naalala ko, nung binagyo kami, binaha kami. Diba? Yung parents ko, dati may kami, ng biik. So, bumagyo, bumaha. Yung biik, sabi ni mama, kunin niyo yung biik natin kasi ibibenta pa yon. Bibenta pa yan? Oo, pang tuition niyo pa yan. So, kuha namin, kami ng kapatid ko dito. May dumaan na ahas sa baha. Diba? Parang, binagyo na tayo Experience natin yun Pero, yung sabi ni Paul, kahit anong bagyo, si Lord pa rin yung strength natin. God is our strength. Now, I don't know kung narinig niyo itong story na to, yung one-arm judo na champion. Narinig niyo na ba to? Okay, kukwento ko kung hindi niyo pa narinig. Yung one-arm judo na champion, before na disgrasya siya, kompleto pa yung kamay niya, syempre, no? So, ang dream niya is to join a competition. So, join siya ng competition, practice siya. So, sad to say, on his way home, nabangga siya. Nabangga siya ng kotse. And dinala siya sa hospital, and yung only solution lang para ma-survive siya, to move on with his life, is ikakat yung left arm niya. Yung wala na talaga siyang kamay. Yeah? Parang ganyan, no? Left ba yan? Tama. Oh. Okay. Wala siyang left arm. But yung dedication sa buhay, sabi niya, gusto ko maging champion. And to make the long story shorter, nag-training siya. Sabi niya, Sensei, Master, turuan mo ako. Turuan mo ako para maging champion. O sabi niya, sige, okay, this is what you need to do. Ituturo ko sa iyo yung isang move lang. Pag na-master mo tong move na to, okay, this will be your strength. Yung move na to, unstoppable to, pero sobrang hirap nito. But what I want you to do is you need to master this. So every day, okay, wala siyang pahinga, 8 hours a day, kahit 12 midnight, gigising siya, pa-practice siyang ganun. Now, here comes the opportunity. Sumali siya sa competition. So isa lang yung kamay niya. So, napipin niya, panalo siya agad. Parang daming na-amaze. So parang underdog siya, di ba? Parang basketball, yung mga Spurs, no? Parang underdog. Yung mga ganon, di ba? Bukas, pag-pray nyo sila, mananalo tayo in Jesus' name, di ba? So, di ba? So, ayun, panalo siya sa elimination. Panalo siya So, tapos daming na-amaze, parang, wow, ano to kaya tong nakain ng one-arm athlete na to? So, napasok siya sa quarterfinals, same result, nanalo siya. Napasok siya sa semifinals, grabe. Final 4. And then, nag-championship. Tapos talagang isa lang yung kamay niya. And guess what? Nanalo siya. Parang, di ba, parang imposible. So, in-interview siya, but anong ginawa mo? Anong kinakain mo? Anong ensayo? Anong exercise na ginagawa mo everyday? And then he revealed, sabi niya, my teacher or my master teach me this one move na unstoppable. And the only way you can stop this move is to grab the left hand of the opponent. And guess what? Wala siyang left hand, kapatid. So, hindi talaga, walang left hand Ang hirap Diba? So, in other words, nag-focus lang siya sa strength niya. Focus lang siya sa strength niya. Guess what? You want to win in life, focus on your strength, and that is Jesus. Si Lord lang yun. I remember me and my wife, 2011, 2 beses po kami na miscarriage. So, same year, no? So, that was a great news for me. February, nabuntis si Mrs. Iba yung feeling pala, no? Yung nabuntis yung Mrs. mo. Diba? Tapos iba din yung feeling pag nalaman mo na lang nabuntis pero hindi kayo kasal. Iba rin yung feeling Parang, diba? So nabuntis si Mrs. Wow, grabe, sabi ko. Ayan, yan yung picture namin. Yan yung original na It Takes a Man and a Woman po. Yung original. So after the happy ako, ganun.
And guess what? Nahulugan si Mrs. And then after 6 months, nabuntis ulit si Mrs. Hindi ko alam ano nangyari. After 6 months, nabuntis ulit. Okay? Now, what happened was, na-miscourage kami ulit. So parang sakit noon. Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. And every time, early morning, may naririnig ako sa bahay. Oh, mga ganon. Sabi ko, ano kaya to? Oh, yung pala ang asawa ko, umiiyak. Early morning, sabi ko, sweetheart, ano nangyayari sa'yo? Sabi, hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko eh. And ako din, sabi ko, ano ba? First time ko maging husband, sorry, sabi ko ganon. Kasi, wala akong experience eh. Sabi ko, wala akong experience. First time ko, sige, kung gusto mo umiyak, sige, iyak ka lang. Iyak mo lang yan. Kasi ako naiiyak na rin, hindi ko alam gagawin ko eh. And guess what? Si Lord lang. And we prayed. Sabi ko, sweetheart, we need to pray. Alam ko, during this time, sobrang weak tayo. Pray lang natin yung strength natin, si Lord. God would fill us with His strength. Bible says in Psalm 28:7, the Lord is what? Is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I am helped. My heart leaps for joy and I will give thanks to Him in song. Guess what? In every problem that we have, I believe lahat naman tayo nagkakaproblema eh. Guess what? We are in the same boat. Iba-iba lang yung issue natin. But at the end of the day, si Lord pa rin. Si God pa rin. Kaya nga yung context ng verse 13, yung God is my strength, sinabi ng Lord, dapat makontento tayo. We need to be content in what we have. And we need to be content in everything that we do. Now, next is this. In Philippians chapter 4, verse 19, nireveal niya yung isang secret to be content, to have a blessed life. Simple lang, sabi niya, I and my God will meet all your needs according to His what? Glorious riches in Christ Jesus. Now, nalaman na natin, knowing that God is our strength. Ito yung sabi ni Paul, ito yung isang secret. Sabi niya, we need to understand that God is our source. We need to understand that God is our source. Bakit natin kailangan maintindihan na source natin si Lord? It's because most of the time, hindi natin naintindihan na si Lord yung source natin. You know why? Because we don't know who Jesus is, who God is. Guess what? He is our Father. Yung tatay natin. Yung tatay natin, lahat gagawin. Di ba? Father siya, Dad's here. Ako, naalala ko, grabe, parang every time maalala ko, naiiyak ako eh. Kasi alam ko si tatay, si papa, during that time, walang-wala. Pero he sees to it na meron kaming sapatos, meron kaming damit. Kasi hindi niya kaya ibigay eh. Yung naibibigay ng mga tito ko, ng mga tita ko. So one time, dinala niya kami sa isang store doon. And punta kami, sabi ko, ba't dito kami dinala ni Papa? Kasi yun lang pala yung makaya niya. And doon ko na-realize, nung Christian na ako, na grabe, ito pala yung heart ng tatay. Our Father. Dapat everyday we need to appreciate, we need to understand na Lord, ikaw pala yung source. Nakakita ka na ba ng anak na humingi sa tatay, tapos sinampal yung anak? Wala pa. Dad, okay, pwede ba pahingi ng baon? Baon ha? Pa! Wala. Wala pa akong nakitang ganon. Galit si Daddy. Ba't humingi? Kahapon humingi ka. Ngayon humingi ka naman. Bukas hihingi ka ulit. Diba? Hindi dapat eh. So we need to understand na yung source natin, yun yung tatay natin. Okay? And I remember when I was a student, kasi po, there was a season in my life, nag-aaral pa ako sa Iloilo City, tapos umuwi ako sa probinsya, everyday yon. Yung travel, 1 hour. Yung 1 hour po sa Manila, pag tiningnan nyo, parang ang lapit lang. Pero yung equivalent nun, kung tutuusin, yung mga 3 hours, 4 hours na travel, so 1 hour, ang layo na nun.
And every time, pag nag-dismissal, diretso ako nun sa terminal. Kasi punuan yung jeep eh. And ito po yung na-experience ko everyday during the time. May picture. Yan. Kasi sa amin, hindi aalis ang jeep pag hindi puno. Grabe talaga. Gusto nila ganyan. Yung talagang, kung pwede pa lang yung ganun ka na lang, yung dapat i-master mo eh. Parang inaral ko nga yun eh. Kasi nakasabit ako. Everyday umuwi ako ng probinsya, nakasabit ko. Kasi nauna na, kasi medyo late yung labasan. So, wala akong choice. So, everyday ganon, sabit ako. Tapos 1 hour, na-experience nyo naman yun, sakay kayo sa bubong. Tapos sobrang grabe yung yung parang magpatakbo sila. Tama yun, Pastor Jason, yung scripture mo na there is no fear. Parang ganun eh. Lord, ha? Hindi mo alam pag gising mo, Lord, heaven na ba to? Kasi ang bilis. Tapos ang daming insekto, sakit eh. Ayun yung height. Gabi, hindi mo alam kung saan ka na eh. Tapos grabe yung hangin. Mga ganun yung sa mga pikita mo yun. Tapos pag tumigil na, may bababa na pasahero. Pero ito yung hindi ko maintindihan. Ang dami nang bumaba na pasahero, nasa bubong pa rin kami. Sabi ko, hindi ba na ng pasahero? To parang grabe ah. Eh one time, sumasakay ako, kasabit ako, nakadriver. Tapos one time, tawag dun sa amin sa to, parang, brad, di ba? Yung mga ilo, to. Ako? Oh, ikaw. Sa mirror, may mirror. Sabi niya, lipat ka dito. Parang iba to, lipat. So, lipat akong ganun. So, kaupo ako sa front seat. Oh, grabe, iba pala. Grabe. Tapos may parang, alam mo yun na ba, parang first time ko na-experience. Ito pala yung itsura ko sa labas kasi may mga insekto. Parang alam mo yun, parang first time ko Tapos ito pang highlight. Sabi ng driver, gusto mo candy? Yeah! So, may candy pala. So, na-realize ko, yung bayad, pareho lang pala. Kahit nakasabit ka, kahit nung ka sa Francis, sa likod ka, pareho lang. You know what? I realized, ito parang impression sa akin ni Lord. Parang sabi niya, Nak, kasi ako na yung source mo, transfer na kita. Dito ka na sa Francis, sa tabi ko, may candy ka pa. Guys, yun yung picture. Kasi dati, orphan tayo. Yung inadapt na tayo ni Lord, siya na yung source natin. Whatever we need, mga kapatid, ibibigay ni Lord yon. Kung dati nakasabit ka, ngayon sa transit ka na. Because God is our source. And wait, there's more. Pag si Lord na yung source natin, unlimited. Unlimited na. Guess what? In verse 17, prior to verse 19, sabi doon sa Bible, sabi niya, credited, pwede natin pakita yung verse 17. Sabi niya, not that I am looking for a gift, but I am looking for what you may be credited to your account. Guess what? Hindi ka pa pinapanganak, kapatid. Meron ka ng account sa heaven. Meron ka na doon. Napirmahan mo na yon, may may ATM ka na. May card ka galing sa langit. So all you need to do is withdraw and withdraw. Diba? Kasi minsan, or most of the time, yung wallet natin, sinungaling yan. Hindi nagsasabi ng totoo. Kasi minsan walang laman. Diba? Yung mga ATM na sinungaling yan. Pero guess what? Meron tayong unlimited na source. Si Dad, all you need to do is put your card, tsaka mag-enter ka lang ng password. Yung problema sa atin, na-amnesia tayo eh. Nakakalimutan natin yung password. Gusto niyo malaman yung password? Gusto niyo malaman? Ito yung password, Jeremiah 30:30. Sabi dito, call to me and I will answer you. Nagutom ka na ba minsan? Tawagin mo lang si Lord. Seryoso. Minsan kami ni Sweetheart, may one time, wala na talaga kami makain. Parang nagpipray lang kami, sabi ko, Lord. Di ba parang, ang daming lies, ang daming question. Why, Lord? Nagdadrama tayo. Why, Lord? How, Lord? Di ba? Parang hirap eh. Paano kaya to? Pero ngayon, nagsismile na lang kami ni Sweetheart. Dalawa kami. Alam mo yun, parang siguro sa sobrang gutom, nasisiraan na kami ng...
Pero guess what? Timing parati si Lord. One time, may naghatid sa bahay, chooks to go. Yung chooks to go, parang sobrang sarap na nun. Dinner na namin yun, breakfast na. Alam mo yun, hindi kami nauubusan. Ito sabi sa Bible call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. In other words, what God can do to you and will do to you, it's beyond description. Because He is our source. He is our source. The Bible says in Matthew chapter 6, verse 26, sabi niya, look at the birds of the air. They do not sow or what? Or reap or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Yung mga hayop nga ikaw, hayop ka ba? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo lang. Tao yan. And sabi ni Lord, are you not much more valuable than they? Valuable ka kay Lord. Kaya God will supply all your needs. He is your source. God is our source. All of us. Diba? Now, nalaman na natin, as I close, nalaman na natin na siya yung strength natin, na siya yung source natin, knowing and understanding. Ano na ang gagawin natin? What do we need to do? As simple as this. In verse 20, kailangan natin maintindihan to. May verse 20 ba tayo dyan? Pakita natin yung verse 20. To our God and Father, be the glory forever and ever. In other words, God is the supreme. Yung glory ni Lord, kailangan natin i-discern. Marinig natin si Lord. Yung kinanta natin yung last song kanina, powerful yun God is awesome. Power. Kailangan natin malaman yun. Because He's the creator of the universe, creator of the world. I-discern natin yung boses ni Lord. Diba? Ito yung problema sa atin minsan Hindi tayo specific. Narinig niyo na ba yung genie, yung taong may kapansanan? Okay, may kapansanan siyang ganun. Diba? Yung ganito yung ano niya hindi pantay yung kamay niya. So ngayon, excited siya. So kuha siya ng ano nga ba yung tawag doon? Yung ganito, anong tawag doon? Pala. So, kuha siya. Doon kayo, may treasure doon. So, doon siya, ganun-ganun, na parang hirap ng sitwasyon niya grabe, ganyan siya. Ito na, parang matigas, Ay, may lamp. Parang classic. May lamp. Kinuha niya. Biglang may genie lumabas. Yung genie lumabas. May wish ako. Sabi ng genie, you have 3 wishes. What do you want to wish? Okay, ano yung wish mo? Sabi niya, pwede mo pantayin yung kamay ko? Biglang pumantay ganun. Sabi niya, hindi, baliktad. Binaliktad ng genie. Ibaliktad. Sabi niya, hindi, balik mo sa dati. Binalik sa dati. Oh, no. Parang, sorry, tapos na yung 3 wish mo. Di ba? Ganun tayo. We are not specific. Kaya hindi namimiss natin si Lord Di ba, pag nag-ask tayo kay Lord, dapat specific. Di ba? Lord, I want a car. Di ba? Pag ano ko dyan kanina, ano ba yun? Yung Chevrolet Trailblazer ba yun? Lord, parang specific. I want blue. Chevrolet. Ganyan na ganyan. Di mo alam ba, pagbaba mo, ibibigay sa'yo. Di ba? Kasi specific ka kay Lord We need to be specific. Why? Because then again, God is your source. God is your strength. Then again, God is God. Wow! Yung glory ni Lord. And ito pa, namimiss natin Namimiss natin si Lord. Narinig niyo ba yung smartest teenager? Okay? May piloto. Okay, sumasakay ng aeroplano, piloto. Kwento-kwento tayo muna. May piloto. Okay, 4 sila sa aeroplano, no? So yung piloto, yung pastor, yung isang teenager, tsaka yung smartest teenager. Okay, ganun. So, sabi ng piloto, uy, nakalimutan ko magpagas. Okay, nawala na tayo ng gas. Alam niyo yung mangyayari, di ba? Magka-crash. Dun sa aeroplano, 3 lang yung natirang parachute. So, labas siya. Guys, okay? Ano ngayon? Father's Day.
Ang dami kong anak, 100. Kailangan ko pa mabuhay. I need to be there. Mauna na ako sa inyo. Bye. Kinuha niya. Para siya, jump siyang ganon. 3 na lang sila, di ba? Yung smartest teenager, yung ordinary teenager, tsaka si pastor. Yung smartest teenager, wait! Okay, sige, wait lang. Okay? Because I am the smartest teenager. Siya nga, I am the answer to the war in the world. I will create a cure for cancer. I will invent this. I will do this. I will do that. I will still travel the world. So I need to go. So he got something and then he jumped. Natira na lang si pastor. Tsaka yung teenager. Isa na lang ang natira, di ba? Sabi ng pastor, son, I have a relationship with Jesus. I am ready to die. May future ka pa. Sabi ng teenager, sabi niya, pastor, the smartest teenager is so smart enough that he got my backpack. Kaya pastor, 2 pa. 1 for you and 1 for me. Guess what? Sometimes we think that we are smart enough yung kay Lord, pero na-miss natin yung point. Tayo pa rin. Okay, your skill, your abilities, yung giftings mo pa rin, but we miss the point. You're not smart enough. Look at the person next to you. Yan. The more that we need to be humble, the more that we need to look at God. Si Lord pa rin. Si Lord pa rin. And I will end with this scripture. You are blessed because you have God as your source and your strength. You are blessed because you have Jesus. You have a Savior. You have a God. You have a Father na source mo and strength mo. And I will close with this. Okay. Kami ni Sweetheart, recently na-admit kami sa hospital. It's because pregnant nga siya. Nag-spotting siya. And na-test ako ni Lord during that time. It was, I think, 10 o'clock, 11 o'clock, Saturday evening, finalizing my preaching. Then nag-spotting si Oni. And then we rushed to the hospital. Sabi, tagal, parang wala pa akong tulog. 3 o'clock, ang daming question, di ba? Diagnose. Di nila masagot. So, balik kami sa bahay, pray kami, Lord. While driving, parang I was just thinking of, Lord, paano kaya to? Bakit? Yun parating question na bumabalik-balik sa utak ko. Paano kaya to, Lord? Paano kaya? Why, Lord? Lord, kami, Lord, pastor naman kami, worship, parang, pero Lord, hindi kita biniblame. Parang ang dami kong questions. We have more questions than answers during that time. And 7 o'clock in the morning, nag-spot ulit. Nagpa-admit na kami sa hospital. And walang-wala kami noon. Recently, I think that was 3 weeks ago. Pero sige lang, Sweetheart, okay lang to. And I was tested during the time. And isa lang yung pumapasok sa heart ko. Isa lang yung pumapasok sa heart ko and sa mind ko. Sabi ko, it's not about the why and the how. And default mode natin yun as Christians. Paano? Bakit? And I was just reminded of, it's not about the why and the how, but it's about the who. It's about the person. I think 3 days kami, Sunday, Monday, Tuesday. 3 days and a half kami sa hospital. Hindi ko alam gagawin. Wala lang. Hindi ko na iniisip yung pera. Parang, worship na lang ako. Alam mo yun, with everything. With everything. With everything. Lahat naman eh. Ako na lang, wow. Ganun. Parang baliw na ako nun eh. Sabi ko, Lord, it's about you. Lord, hindi ka na-delay. Guess what? On that day, sa isang araw lang, yung bill namin sa hospital is the same amount na dumating. Yun yung pinambayad ko. Naalala ko yung ATM. Sabi ko, Lord, totoo ka nga talaga, God. Indeed, we're blessed
Because we have a Father and a Dad that supplies all our need. You are our source. The Bible says in Philippians chapter 3, verse 3, for we, New Living Translation version, for we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. Still about Jesus, what He did. The moment that He died for you and for me in the cross, boom, bayad na yung utang natin. Bayad na yung utang natin. We put no confidence in human effort. It's not us. But it's about what Christ did for you and me on the cross.